Hello po, magandang umaga po sa lahat. Ito na naman po ang inyong property consultant na handang tumulong sa inyo at magbigay informasyon kung paano magkabahay at lupa na hulugan. Nakaraang video po ay pinaliwanag ko po sa inyo ang pagkaiba o importante ng buy now kaysa buy later. At sana po nabigyan ko po kayo ng ideas upang makapag-isip-isip na kayo na kumuha na ng bahay at lupa. Ngayon po, kung nakapag-decide na kayo na kumuha ng bahay at lupa, kailangan po may nakanda na po tayo mga dokumento o requirements na kailangan nating isubmit sa developer o sa opisina. Ngayon po, ano-ano po yun? Yun po ang ibibigay ko sa inyo. Una, kailangan po meron tayong 2 valid IDs. Kagaya po ng passport, voter's ID, driver's license, PRC, national ID, UMID ID ka ng SSS, GSIS, o pag-ibig. At pwede rin po ng supporting ID na kagaya ng TIN ID, barangay clearance, or barangay ID, at company ID. Yan po. Basta kung ano po yung 2 valid IDs na hawak ninyo. Ang pangalawa naman po na kailangan nating ihanda ay ang proof of income. Siyempre, yun po, importante po yun. Kailangan natin ng proof of income. Ngayon, kung ikaw ay isang empleyado o employee, kailangan mo ng payslip or COA o kaya Certificate of Employment with Compensation. Kasi makikita po doon kung magkano yung monthly income mo sa certificate. At kung ikaw naman ay isang businessman or self-employed, may business ka, kailangan nating i-present yung income tax return or ITR supporting with business permit at DTI. Po. Ang pangatlo naman po ay meron tayong proof of billing, kagaya po ng Meralco bill at water bill. Ngayon, kasi doon po makikita ang address na i-a-apply nyo doon upon reservation sa pag-abil ng bahay at lupa. So, kahit hindi nakapangalan sa inyo yung Meralco bill at water bill, pero yung address, yun, nakalagay doon, okay yun, pwede natin i-present yun. Ngayon, meron din po tayong reservation fee na nakahanda. Ngayon, yung reservation fee naman, ay depende naman yun sa developer kung magkano ang nire-required. Ngayon, kung anong property ang gusto mo, kailangan nakaprepare kung magkano yung dapat natin i-reserve. Ngayon, ang panghuli naman po ay ang PDC o post-dated check sa pagbabayad ng monthly amortization. Kung magma-monthly amortization. Sa pagbabayad kasi ng bahay, meron tayong tatlong financing. Meron tayong bank financing, pag-ibig financing, at in-house financing. Sa bank financing naman, pwede yung auto-debit sa account mo. Tapos, yung sa pag-ibig naman po ay pwedeng over-the-counter sa mga opisina ng pag-ibig o kaya sa mga payments partners, office ng mga ng pag-ibig. Ngayon, yung in-house financing naman, yun po ang nagre-require na mag-issue ka ng post-dated check para din yun sa seguridad nila. So, kailangan mo mag-issue ng post-dated check. Ayun. Sana po, napulutan niyo po ulit ng mga tips yung binigay ko sa inyo ngayon at kung decided ka nang kumuha ng bahay at lupa, nandito lang po ako, handang tumulong sa inyo. Magandang araw po.